Eto na nga yung naging part 2 ng ating pagdayo sa trail site nila dito sa may Cordon Isabela, na kung saan yung part 1 natin ay dito ko nga tinapos yun after nga nating maakyat itong sobrang paangat na daan na to. Sana mga kus makikita nyo rin talaga ng personal itong akyatan na to kasi sobrang taas talaga nito, talagang nakakalula. Buti na lang din talaga kahit paano nalagpasan natin yung akyatan na yun. Akala ko talaga mga kus dito naman natapos yung mga hirap ng trail, pero umpisa pa lang pala to. Grabe naman kasi talaga yung trail site nila dito, nakakamatay. Yung tipong nasa ahunan ka tapos nagdadasal kang huwag kang mabitin kasi pwede kang mamatay talaga o kaya mabalian ng buto. Sobrang kakaiba talaga ng trail site nila dito, may kasamang ka ba talaga? Hindi siya talagang yung puro lubak-lubak lang, ay talagang akyatan talaga na malalalim. Bale, ito nga pala yung footage ng ating bagong tropa na si Gero. Binasic lang ng KLX yung akyatan na yun. Samantalang tayo, nabinit pa nga tayo sa akyatan na yun. Akala ko talaga hindi natin kakayanin yung akyatan na yun talaga. Bale, tayo nga yan, yung nasa harap niya na yan. At dito nga mga kusi, nagpatuloy na ulit kami sa ruta. Tignan nyo naman yung nasa kanan natin. Napakalalim talagang bangin yan. Literal na bangin talaga. Kapag nalaglag ka nga dyan talaga, siguradong patay ka. Maski yung motor mo kapag nalaglag dyan, siguradong 4 parts out na talaga. Lasog-lasog din. O dito nga, kabilaan na yung bangin, no? Pati sa bandang kaliwa na, maski sa kanan. At dito nga mga kuya, sinusundan na natin yung kaibigan natin na si Langit. Sa parte nga ng ruta na to, na-realize kung mali yata yung pagsama ko dito sa tao na to. Naalala ko, motocross racer na pala to dati pa. Naalala ko nga na madalas nga mag-champion to sa mga motocross racing, kaya talagang may alam na to sa mga technical na daan. Basta nung mga time na to, ang iniisip ko na lang na sana makauwi nga tayo ng safe ng buo pa. Yung mga trail site kasi namin sa Itchage, puro backdoor lang talaga. Yung tipong hindi ka na makakauwi, yun na yung pinaka-worst eh. Dito kasi pwede kang mamatay sa ruta na to. At dito nga mga kuya, naka-encounter ulit tayo ng problema. Na kung saan ay na-stack up ka tayo sa balaho na to. Hindi nga tayo makaalis dito kasi yung kadena natin ay natatanggal-tanggal na. Ang naging problema nga natin dito mga kus ay yung chain guide natin. Tumama siguro sa bato kaya tumabingi. On the rescue nga si Pareng Langit kaya naitanggal din natin yung motor natin sa lubak. Dinaanan na nga din ng mga tropa natin yung lubak na yun. Kahit pa paano nalampasan naman nila yun na walang kahirap-hirap. Maski yung KLX so binay-basic niya lang. Yan siguro tumama sa malaking bato na yung chain guide ko. Yung ibang mga tropa ka dumiskarte na lang sa taas ng route eh. Gaya nito itong XRM nasa taas no. Ayaw dumaan sa lubak. Nagpatuloy na nga tayo sa napakatarik na akyatan na to. Maski nga si Tropang Langit eh medyo nahirapan sa ruta na to. May parte kasi itong daan na parang hagdan ba na sobrang taas. Ayun na, malalaglag pa nga yata yung gulong niya sa likod. Buti na lang nakaahon din. Nakala ko nga atras ulit sa sabutas na yun. At dito nga mga kus, tayo naman yung aakyat. Si Langit ka nahirapan, tayo pa kaya? Ano pa nga ba ginaasan? Maski tayo na hindi na kaakyat. On the rescue na nga yung kaibigan natin na si Junante dito. Kulang pa talaga ako sa mga gitong skills sa technical. Hindi pa rin nga natin maiakyat yung motor natin kaya maski na may humihila sa atin. Baka mo baratan pre. Baka mo baratan. Pare, maaari bang maiakyat ang aking motor? Are hanggang dun lang sa may itaas. Ako'y talagang hindi na makahinga. Sobrang tirik pa yung araw. Wala na rin akong tubig ba. Maraming salamat ulit paring Junante. May savior ka talaga. Pagkatapos nga maiangat yung motor ko mga kus, iangat naman natin yung motor ni Junante. Dito ko nga nakita mga kus na mahalaga din talaga na may karga yung motor. Kay RY 200 nga din pala itong motor niya pero may karga. Sarap pala mag-trail kapag may karga yung motor mo. Binibasic nila yung parteng nahihirapan tayo kanina. Bali nagpatuloy na nga ulit kami sa biyahe mga kus, na kung saan narating na rin namin yung stopover area namin dito. Napansin ko lang sa ruta na yun pala nawala yung cellphone holder ko. Tapos tignan nyo naman yung side mirror ko. Noong mga punto na tayo, patawa-tawa lang ako pero gusto ko na talagang umuwi. Bumabangka pa eh, no? Kala mo talaga hindi nahihirapan. Yung baglatan, nadatilukban dito eh, panawid uhaw ba? Ganito ba kayo? Mabilis ang kwentuhan muna habang nagpapahinga. After nga nun, lumarga na rin agad kami. Kahit papano nga mga kasi nakakahinga na tayo na maayos dito kasi hindi na ganoon kahirap rin yung ruta. Parang papasok naman na sa gubot itong ruta namin ngayon. Pero okay lang yan, basta walang technical na mahirap, okay lang to. Sa mga nagtatanong pala kung saan parte to ng Cordon, may nabasa nga akong William Yemban na nga daw ito. Bali na pagdesisyonan nga ng grupo na maghanap na ng makakainan parte dito mga kuys. May taga William Yemban ba na nanonood ng video ito? Paramdam naman kayo sa comment section mga kuys. So, bali dito nga daw tayo kakain mga kuys sa ilog na to. Bali sa kabilang side nga ito ng ilog. Kaya magre-river crossing nga tayo dito mga kuys. Mabilis ang jamming lang kasama ang ating mga bagong kaibigan at tropa. Bali dito na nga rin kami kumain mga kuys. Hindi rin kasi ako kumain ng umagahan eh. Kaya siguro nangihina ako kanina. Pero after nito siguradong kaya ko na to siguro. Kaya mabilis ang kain muna tayo dito mga kuys. Isa rin talaga to sa mga na-enjoy ko sa trail mga kuys. Yung simpleng pagkain sa ganito, mas kinadilata na yung ulam. Nakasabay nga din tayong ahas na nagmumukbang ng alibot dito. Yan o. Pansin ko lang parang ang laki ng ulo ng ahas na to. Ganito ba yung cobra mga kuys? Check nyo nga. Mas malaki pa yung minumukbang niya eh kaysa sa kanya. Anyways mga kuys, ganito nga pala kaganda yung ilog dito sa Villamayamban ng Cordon Isabela. Chicken picking on 5 steel strings, some bluegrass mix with some rock and roll, Motown R&B and backwoods soul. The bass drum kicks and away we
song I wrote about where I've been and the people I know. The simple life where the green grass grows. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man hindi ka pa naka-follow, ay baka naman. See you next episode mga kuys! Play, keep on strumming that sweet sound. 'Cause it's the only life I know. So bring on the banjo. Uy, kuys! Nabilitaan mo na ba yung naka-flash sale ngayon na tubeless na gulong sa Shopee? Bali, eto nga pala ang KRX tubeless tires. Sa halagang 420 pesos nga ay pwede ka na magkaroon nito. Lahat nga ng rim sizes ay available sa kanila. Kaya kung ang motor mo nga ay NMAX, Honda Click, Aerox, Sniper o kaya Raider, ay tamang-tama nga sa'yo ang video na to. Kaya habang nakabodega sale nga sila ay mag-order ka na ng gulong mo. Paubos sale na lang to.